Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Wala nang complaint na pinabasa. Basta binigay, botohan na tayo, madalian na. Pagka, alam mo yun, pag may minamadali, alam mong merong involved, di ba? Pag minamadali, malalaman mo na talaga na, bakit? Ano ba yung mga minamadali? Yung mga pictures. Di ba yung mga pictures? May nadali yun eh. May nadali ho yun. Para, alam mo yun, para mapabilis yung kung ano man transaksyon na ginawa. Bakit gayon? Ay, isa lang ibig sabihin nun. May perang involved. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Partless Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa Ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang ipinataw kay Representative Barzaga. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this August chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities, it may jar our sense of propriety, but as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang partless representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng meow kaysa mga magnanakaw. Yon. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Nakaw. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? At pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects?
Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barsaga. Yun. May punto dito eh. May punto dito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barsaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Yun. mga krimen nito. Ha, I tama. wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Alam mo, tama yung sinabi nila eh. 'Di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barsaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdohan ako sa mga ano niya eh, mga galawan niya eh, pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun eh. Sa totoo lang ha. Ito, real talk. Pero, wala namang, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress eh. O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Yung insertion nyo. Yung mga contractor ninyo na congressman. Yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barsaga. Ano ngayon, kung medyo may Gen Z ang datingan niya, may pagka-weirdo datingan niya, ano ngayon? Maapektuhan ba yung pera namin? Hindi naman eh. Ganyan talaga ang Gen Z. Minsan nga, diyan, nagtambay kami diyan, nagkakape-kape kami diyan sa BGC, oh. Tapos may mga dumating na Gen Z, oh. Mga party people in the house, oh. Utang ina, naka-leather jacket, oh. Naka-leather jacket, tas naka-bonnet. Sabi ko, to galing Baguio. Hayop po. Tas sabi na, mga Gen Z to eh. Yung ginagaya siguro nila yung mga style na mga K-pop. Pero K-pop pangit naman. And dito to, ginagaya nila, sa loob-loob ko, ilagay nyo naman sa lugar yung panggagaya nyo. Sa K-pop kasi, sa Korea, malamig. Dito, ang init-init, kahit gabi, sobrang init, naka-leather jacket ka. Anong na itsura ng kilikili mo niyan? Ang bantot na. Pawis na yan. Diba? Pero ganun talaga mga Gen Z, weirdo talaga minsan eh. Okay lang yun. Okay lang yun eh. Ang hindi okay, yung pagnanakaw sa bayan. Kaya okay lang yun. Nung nakita ko yung Gen Z na yun, sabi ko okay lang, basta magbayad ka sa restaurant ha. Huwag kang tatakbo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Walang problema eh. Kasi aminado naman lahat siguro. Marami talagang sigurong taas kilay kay Kiko Barsaga pagdating sa mga akto-akto niya, yung mga pag-aarte niya na hindi pag-aarte, mali word. Yung style niya. Oo, pero wala namang masama doon. Hindi naman masisira ang bayan natin dahil doon. Di ba? Ito ha. Isasabihin ko na sa inyo kung ano yung dahilan. Okay? Kung bakit daw tinanggal si Barsaga. Alam nyo, isa sa mga dahilan daw, aside soong binabatikos niya si Romualdez, binastos niya yung anak binastos daw niya yung anak ni Marcos na si Sandro, 'di ba, yung biglang in-interview. Actually, ang balita doon sa loob, isa 'yon sa talaga nag-trigger. Yung mayabang daw kasi talaga yung Sandro na yun. So isa daw sa mga doon, parang nabastusan, na parang, tangina ka. Parang ganun. Parang ganun lang ha. Hindi ko sinasabing totoong nangyari yan. Yan ang kwento sa akin. O parang, ganun ha. Sige, patatanggal kita ditong animal ka. Ganun.
So, isa yun. Tapos, dahil sa si Barsaga pala, medyo maraming ano sa kanya, marami ng, anong tawag doon, yung hindi lang umiimik pero agree sa kanya. At ang plano ni Barsaga daw ay ipa-impeach si Marcos. At merong bulong-bulungan doon na si Barsaga yung kumakausap sa mga tao. Hindi ko sinasabing totoo na kinakausap niya yung mga congressman, ha? Pero yun daw yung bulong-bulungan na parang natatakot sila. Alam mo naman, pagka lulong, praning, di ba? Oh, again, ha, pag sinabi nating lulong, lulong sa kapangyarihan, ha? Lulong at praning daw, natatakot sila na baka may push yung impeachment. So yun daw ang dahilan kung bakit tanggalin na yan. Aside from, baka sabihin ng iba, bakit? Pwede naman yung iba magpa-impeach, ha? Pwede naman yung iba mag-endorse ng impeachment. Oo. Pero yung leadership factor at yung mga kausap doon, ang may malakas na loob daw, kwento ito, na kumausap doon sa mga congressman, walang iba kung hindi si Kiko Barsaga. Yung iba kasi, kaya nga nilang mag-endorse ng impeachment ni Marcos, pero yung kakausapin yung mga congressman, kasi kailangan niya, number game siya eh. Yung iba hindi ganun kalakas ang loob. Kasi pag ikaw, nakakausap ka ng sip-sip o tumatanggap sa gobyerno, medyo delicates ka. Si Kiko daw, kung tapang at saka lakas lang ng loob, talagang todo. Wala akong pakialam. O kausapin kita, pa-impeach natin yan. Ganon. Para daw mawala yung tinik, pinasuspend na. Kasi pag suspended ka, hindi ka pwedeng umattend, di ba? Tapos, ang susunod pa daw dyan, patanggal na talaga si Kiko Barsaga. Inuunti-unti lang nila. Yun ang dahilan daw. Eto, panoorin nyo ito, ha. Tapos napanood ko ito. Nung narinig ko yan, bigla ako napanood ito. Sabi ko, abay, tama pala. Tama pala yung kinikwento sa akin nung contact ko dyan sa Congress. There's plenty of lewd content pero ibang congressman nga na huling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations. And that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Oh, suspended. we just had you last week. You didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is... So, nakita ninyo mga kababayan? So, noon pa pala pinaplano na nila. Pinaplano na niya. Hindi ko nga alam kung sino yung kasama niya nagpaplano. Alam naman magplano siya mag-isa, di ba? Pinaplano niya, siguro may mga kausap na rin siya kung paano discarding gagawin para sa impeachment. Siguro, kaya nga parang na-confirm yung kwento sa akin ng isang congressman dyan na sabi is, yun nga, para tuloy na-confirm na talagang gusto siyang kaya siya sinuspend, gusto siyang alisin na totally, is dahil kasi parang siya yung utak nung impeachment na gagawin kay Marcos eh. Parang ganun ang dating. Siguro, ikaw pala, sige. Tanggalin ka na namin. Ito, budget. Budget para boto
bumoto kayo na tanggalin na yan. Oh, naku po, grabe. Lupit talaga ng gobyernong to. Detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, no? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding. Hindi pwede. Kaya nga siya suspended. Hindi nga siya pwedeng pumunta dun eh. Pwede mag-file. Kasi hindi naman, kahit sino naman pwede mag-file ng impeachment. Ang importante, may mag-endorse na congressman. Pero ang pinakapunto doon, kahit hindi siya yung tao na yon, kailangan may kumausap. Number games nga yan eh. May kumausap, may lumakad. Ang dating nga, etong si Barsaga, ang magaling makipag-usap sa tao, merong leadership na siguro nakikita nila o whatsoever. Hindi ewan ko kung leadership o merong following, ika nga, na sa tao. Alam mo naman ang mga congressman depende rin yan sa following ng tao eh. So, yun ang maaaring dahilan kung bakit talagang tinarget ito. Independent politicians. Okay. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams and we'll see when the time comes. Yun ang importante February dyan. 7 yung, the one-year ban on the impeachment of Sara Duterte will Yes. expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7, or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after Yes, February 7. Things would definitely change and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start filing. Are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment, for the revelation of the drug cases and the involvements of flood control anomalies, and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. Yes. For example, betrayal Betrayal of public trust. and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption Yeah. and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies, in him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might So, find but for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. Grabe, no? So, ayan po yung, Kaya ang question natin, hindi pa tayo tapos, ha? Pero meron na tayong question pang Noche Buena ni Banat Bay. Pang Noche Buena ni Banat Bay, ang unang 3 makakasagot ay may pang Noche Buena ni Banat Bay. Okay? Ito na ang tanong. Sino di umano napikon kay Kiko Barsaga? Yun. Sino itong congressman na ito na napikon kay Kiko Barsaga? Kaya pinasuspend siya. Di umano. Yan, ha? Klaro po, di umano yan, ha? Di umano. Sino di umano yung napikon kay Kiko Barsaga? Ayun na po ba? Sagot na. Pero tuloy pa natin. Meron pa tayong mga topic. Ayun naman, masyado kayo nagmamadali. Kasi, mga kaibigan,
Sumagot ang Malacanang. Sabi, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi. Asan na yun, ha? Asan na yun? Hindi. Ito. Good morning, Aling Yusek. Claire, Mamili lang po pasok. kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Desisyon po yan Desisyon ng House po of yan. Representatives. Alam naman namin eh. Alam namin. Decision po yan. Yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpato ng suspension, ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging critical niya sa Presidente. Ano po masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kung disinformation pala ang dahilan ng suspension, dapat matagal ka ng tananggal dyan. Ikaw ang pinakamaraming disinformation eh. Yun nga lang sinabi mong nag-resign eh. Hindi pala nag-resign, tinanggal nyo pala. O, di ba? Disinformation yun. So, ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 dapat tanggalin dyan. Kung yun ang sinasabi mo, na dahilan ng suspension. Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto na si Saldico. Ayan. No? So, ayan po ang dahilan ni Aling Claire para po daw, kung bakit daw, kasi sinasabi niya, alam mo na, didepensa na naman niya si Marcos na kung bakit sa pagkatanggal o pagkasuspend ni Congressman Kiko Barzaga, di ba? Pero ito, pag-usapan pa natin itong isang matindi ito. Ito. November 28, naglabas na po ang ICC ng kanilang desisyon denying yung request po ni former President Rodrigo Duterte for an interim release. My first question, ikinagulat nyo ba ito at anong reaction ninyo po sa naging desisyon po ng ICC? Hindi na po tayo nagulat doon sapagkat matagal ko na sinasabi na yung ICC, kung baga sa basketball, forcing through siya, pumasok siya kahit wala siyang jurisdiction. Madaling sabi, from the very inception, talagang gusto niyang ikulong at i-trial at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya pati yung mga pangangatwiro niya puro kabalbalan Like for instance, sasabihin nila na hindi naman daw necessary na bigay siya ng release sapagkat daw yung kanyang circle of influence, considering na naging mayor siya ngayon at na vice presidente, madali sabi baka daw yung mga testigo. Sabi ko, teka muna, presidente na nga siya noon nung lumabas yung mga testigong yan ng dinimanda, wala siyang ginawa. He did not lift a finger. Paano niyo sasabihin na merong risk, merong panganib ngayon? Malayo. And then sabi nila, isa pa, sabi niya, hindi naman nila naprobahan na unfit siya for trial. Sabi ko naman, teka muna, bakit siya magpuprove na unfit siya for trial? He is in a controlled environment. Wala siyang access dun sa mga
pasilidad na mga test sa kanya na talagang kung anong sakit niya ba talaga. Ang meron noon ay ang ICC dapat noong pa, ginawa na nila yun. Tapos sasabihin nila, hindi mo naman naprobahan. Kayo ang dapat pagprobahan na fit for trial yung akusado. Kaya lahat yan puro kabalbalan ng mga katwiran nila. Talagang gusto lang nilang tuhugin itong si Presidente Duterte. At kasama ang gobyerno dyan. Kasapakat nila ang administrasyon. So, Attorney, you're saying politically motivated po itong ginagawa ng ICC sa ating dating Pangulo? Apart from that, meron din silang personal na agenda dyan. Kasi right now, questionable ang kanilang existence. Tinanggalan sila ng mga suporta ng Estados Unidos, may mga umaaklas sa kanilang grupo. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Russia, hindi miyembro. Ang Amerika, ang China. Kaya kailangan ipakita nila. Ginagawa nilang poster boy itong si Presidente Duterte kasi sila ay binabatikos na wala naman silang hinuli, inaresto, at nilitis na puti. Puro itim, puro black. Okay, kumuha sila ng brown. Okay. Nagegets ninyo? Yun talaga ang totoong nangyayari ngayon eh. Hindi nila mabitaw-bitawan si Pangulong Duterte, ginagawa nilang poster boy si Pangulong Duterte para magkaroon pa ng saysay yung kanilang opisina, yung kanilang institusyon. Kasi pag wala na nga eh. Ngayon, meron silang bentahe, May bentahe sila doon sa ibang mga bansa na suportahan. Kasi hindi naman sila fini-finance ng kahit na sinong gobyerno. Yan po'y tulong lang. Hindi po parte, baka akala ho natin ng ICC parte ng Netherlands. Hindi po Yan po ay independent po yan. At yung iba't ibang bansa ang sumusuporta sa kanila. Ibig sabihin, hindi ko nga maintindihan, para tayong tanga. Ganyan kawalang niya itong Marcos na ito. Ibinigay itong ating dating Pangulong Duterte sa isang walang saysay na institusyon. Wala na Amerika dyan, wala na China dyan, wala na Russia dyan, wala na. Ibig sabihin, walang saysay yan. Ano lang yan yung mga Timbuktu, ang nasasakupan yan, yung mga, kahit yung ibang African countries, nagagalit na nga dyan Umalis na rin dyan Eto lang tayo, para tayong tanga, na parabagang ang ginawa natin, nagpasakop tayo. Alam mo yun? Tayo yung kumalas sa Amerika, kumalas sa Espanyol, kumalas sa Japan, ito nung ating kasaysayan, para maging independent. Tapos ito tayo ngayon, magpapasakop tayo sa isang, hindi nga bansa, isang institusyon at sasabihin nasa ilalim nyo kami. Litisin nyo yung mga gumawa sa amin ng masama. Doon pa lang, grabing colonial mentality nating mga Pilipino. Totoo, sobra yung colonial mentality natin na kailangan magpasakop tayo sa kanila. Mga tarantado ba kayo? Alam mo, ito yun makinig kayo. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte, hindi siya kaharap. Sabi niya, litisin niyo ako sa sarili kong bayan. At ang pagkasabi niya pa nga nung bago siya maging presidente, naniniwala ako makukulong ako. Naniniwala ako na ko sa ating bayan. Makukulong ako, uusigin ako dahil sa gagawin ko sa bansang to. Sinabi niya yan nung kanyang during the campaign. Ang hindi ko maintindihan, itong ating bansa na walang kakwenta-kwentang ICC. At ngayon, ginagamit na poster boy si Pangulong Duterte para makahuthot ng pondo sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, meron pa kaming importansya dahil meron isang matinding akusadong naandi dito sa amin na si Rodrigo Roa Duterte na isang mamamatay tao, inaakusahang mamamatay tao. Salbahin natin ang Pilipinas. Ganyan yung propaganda ng mga gago na yan Sorry pero gago talaga Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin magpasakop. Yung hustisya sa Pilipinas, ipinapasakop natin sa kanila. Ito'y insulto. Pasensya na po Supreme Court, sana po gumalaw na po kayo.
Maawa po kayo, sir, mga ma'am. Ito ay insulto sa inyo. This is an insult to our Supreme Court. Ako may tiwala ako sa Supreme Court eh. Ako talagang nananalig ako na ang ating bansa ay may pag-asa dahil sa Supreme Court. Nananalig ako dyan. Nire-respeto ko yan.